Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng makarinig sa message na ito. Ito po'y patuloy ko pong ginagawa sa intention po na maihatid po yung pure Word of God para sa lahat ng uhaw sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-usapan po natin ngayon ay next to salvation is serving the Lord. Ano ba ang sunod pagkatapos pong matanggap po natin ang kaligtasan? Kay first and foremost, yung pong kaligtasan, mga kapatid. So, unahin ko po, ito po yung sabi ng Bible. Hebrew 2, verse 1, verse 2, we must pay more careful attention therefore to what we have heard, so that, sabi ng Bible, so that we do not drift away, hindi tayo maligaw. Verse 2, for if the message spoken by the angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, lahat ng pagsuway ay may katumbas na punishment. Ang sabi po ng Bible, how shall we escape? How shall we escape if we ignore such a great salvation, this salvation which was first announced by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him? Sino po bang nakarinig sa ating Panginoon? Yung pong mga disciples. Yung pong salvation na si Lord mismo ang nag-announce una, yung nandito po ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, ang kanya pong isinisigaw ang kaligtasan sa lahat ng sumampalataya sa kanya. Mga kapatid, hindi ho tayo makaiwas sa punishment by the Lord kung hindi po natin siguruin, klaruhin, linawin sa ating puso na kung tayo po ba'y ligtas na o hindi pa, o paano po ba tayo maligtas. Maraming tao po ay nagsiserve kay Lord, naglilingkod na sa Lord, pero hindi pa malinaw sa kanila yung kaligtasan, na-ignore. Ang ibang Bible po ginamit ay neglect, no? Neglect, or ang tawag doon, gitake for granted. So, dito po sa NIV Bible, ang ginamit pong salita ay ignore. Kung if we ignore such a great salvation. So first, sa lahat ng makarinig sa message na ito, from the bottom of my heart, gusto ko pong ibahagi ang pure gospel of the Lord Jesus Christ. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, papaano po ba pinaliwanag sa Biblia? Papaano po pinaliwanag sa Bible yung pong kaligtasan? Ayon po sa Bible, we will set aside the explanation of all the religious people, but we will embrace, mga kapatid, yung pong explanation sa Bible. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, ito po yung sinabi ng Bible, para lang po ito sa lahat ng naniwala at maniwala sa Biblia. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. Hindi ito galing sa iyong sarili. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Mga kapatid, dahil po sa biyaya, sa mayamang biyaya ng Diyos, tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan sa magitan ng panampalataya. Ito'y hindi galing sa iyong sarili. Yung salvation, not from yourself. Sabi po ng Bible, it is the gift of God. Salvation is a gift from the Lord, not by works. So ang kaligtasan hindi galing sa ating sarili at hindi rin makuha sa magitan ng mga gawa, so that no one can boast. Sa parang walang magmayabang pagdating sa langit, walang pwedeng magmayabang dahil ito po'y gift from God, not by works, ang salvation po. So ganito po yan, ang formula. Jesus, siya po ang full of grace. Ayon sa John 1:14, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. uh, sabi po ni Jesus. So si Jesus po, we have seen his, pagdating po sa, we have seen his glory, the glory of the one and only Son, mga kapatid, full of grace and truth. Yun po ang John 1:14. So si Jesus po ang full of grace. So for by grace, for by Jesus, for by grace, si Jesus po ang grace. So for by Jesus, we have been saved through faith. Tayo po inaligtas. Tama naman, dahil wala po ibang savior, wala pong ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit ng tao ay magkaroon ng kaligtasan
Acts 4 verse 12. Acts 4 verse 12, wala pong ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po ng Matthew 1:23, 1:21 ay bigyan mo siya'y magsilang ng batang lalaki at bigyan niyo siya ng pangalang Hesus dahil siya ang magligtas sa kanyang sa lahat ng tao mula sa kanilang kasalanan. And sabi ng Luke chapter 2, sabi ng Bible na today in the town of David, the Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord. So si Kristo po ang Savior. So for by grace, si Jesus po yan, nagkaroon po tayo ng salvation through faith na tayo po naniwala. Not by works, hindi po ito bungas ng ating ginagawa. Parang walang pwedeng magmayabang. It is the gift of God. So, further explanation, ito po ang sabi ng Titus 3:5, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan hindi dahil sa mga mabuting gawa na ating nagawa at ginawa, mga kapatid. Titus 3:5, not because of righteous things we have done, the Bible says. Dahil bakit po hindi po para kaligtasan yung po mga righteous things? Dahil yung po mga mabuting gawang nagawa natin, ito po ay rewarded in heaven. Doon po kasi sa langit ay mayroon pong great rewarding ceremony doon, mga kapatid. Ngayon, ang salvation po is gift from God. Maniwala lang po tayo. Yun po ang sabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, but have eternal life. So, ang correct po kasi, mga kapatid, ay tayo po ay sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Pagtotoo po na tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tatanggapin po natin siya sa ating puso. Yun po ang sabi, mga kapatid. Pag-usapan muna natin yung faith. Ang maayong binuhatan na to, human kita mituo o midawat ni Ginoong Hesus, pruiba lamang o ebidensya sa atong tinuod nga pagtuo kaniya. So hindi po for salvation po yan ang ating mga mabuting gawa. Hindi po for salvation yan. Dito po sa Titus 3:5, not because of anything or righteous things we have done. Hindi po yun ang basis of salvation. Bagamat marami pong religious people ay ginamit nila ang explanation ng mga mabuting gawa for salvation, pero sa Bible po ay hindi po yan. Ito po, malinaw po yan sa Titus 3:5. At maging po sa John 3:16, malinaw po yan. Ngayon po, sabi po ng James 2:14, James 17:26, patay ang pagtuog, wala dili kiniubanan sa mayong buhat. Then, sabi po ng 2 Corinthians 5:7, mabuhi kita sa pagtuo. We need to walk by faith. So, ibig sabihin, kung faith pag-usapan, ay sunod po doon yung mabuting gawa. So doon ho tayo. Yun po ang landas na ating tatahakin ayon po sa instruction ng banal na kasulatan. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Ito po yan. James 4:10, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds, can such faith save him? Ito po isang malaking katanungan, mga kapatid, kung ang tao ay mag-angkin at aminin at sabihin niya na siya may panampalataya pero hindi naman makita sa mabuting gawa, ito ba'y makaligtas sa kanya? So hindi. Dahil sabi ng James 2:17, in the same way, faith by itself. So yun lang, faith lang, wala na. Faith lang, wala na siyang ginagawa. Faith lang. If it is not accompanied by action, is dead. Patay na klaseng pagtuo, patay na klaseng paniniwala at panampalataya kung sabihin niya may panampalataya siya pero hindi naman siya gumagawa ng mabuting bagay in the eyes of the Lord and in the eyes of the people, mga kapatid. So in the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. James 2 verse 17. Ngayon sa James 2 verse 26, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, we are with the body as the body without the spirit is dead. Ito po yun, pag ang katawan umalis ng iyong espiritu ay patay na. So faith without deeds is dead. So patay din ang panampalataya kung walang mabuting ginagawa. So ito yung formula, maniwala sa mampalataya tayo. Then papatunayan natin, bigyan natin ng ebidensya ang ating tunay na panampalataya sa Diyos sa magitan ng paglilingkod sa Kanya, sa paggawa ng mabuting bagay, mga kapatid, sa ating buhay. Amen? Amen. Ito po yung correct explanation sa Bible, mga kapatid. Amen. Ngayon, dito po yan, yung life ng tao, life without Christ. Ito po yung life without Christ.
ang tao ay may religion pero gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng kasalanan. Yan, mga tao may religion. Tingnan mo lahat ng nasa kulungan ay may mga religion yan eh. Yung mga corrupt na officials ay may mga religion din yan. Pero gumagawa ng kalokohan. Ito yon. May rebellious against God, rebellion against the word of God, worldliness, lahat ng makamundong bagay ay mga ano po yan eh, mga life without Christ. No contentment, mga taong hindi na kontento sa buhay. Self-centered life, buhay na nakatuon lamang sa kanyang sarili. Kaya pag hindi nasunod yung gusto, ay ano na, medyo handa na siyang makipaglaban, no, mga kapatid. Ngayon, buhay, life without Christ, punong-puno ng pride. Punong-puno ng pride, punong-puno ng inggit, punong-puno ng jealousy, and nabubuhay sa work of the flesh. Mga kapatid, yung life without Christ. Ngayon po, life, paano tayo magkaroon ng life with Christ? Sabi ng Bible, mag-start po sa panampalataya. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. So napakalaga po yung tao ay makarinig siya ng gospel. Makarinig siya ng word of Christ, hindi word from religious people. Word of Christ. So pag ibahagi po natin yung salita ni Kristo, pag ang tao ay nakarinig at siya po ay bukas sa kanyang puso, sisibol po sa kanyang puso ang panampalataya. Magkaroon po siya ng faith in Christ, na si Christ po ang namatay sa cross, kabayaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, pagtanggapin niya si Kristo sa kanyang buhay, then magkaroon po ng changes sa kanyang buhay, mga kapatid. Ngayon, gusto kong ipaalam sa lahat, mga kapatid, kumusta po ba ang buhay natin? Masabi po ba nating may Kristo o wala? Huwag na po natin pag-usapan yung may religion. Lahat ng tao may religion eh. Yung may Kristo, ang daming taong may religion pero ang galing manira ng tao, ang galing magsinungaling. Yung mga preaching puputulin at gagawa ng istorya para sisikat sila. Mga kapatid, yung mga life without Christ, nasa religion eh. Minsan ginagamit pa rin yung religion. Mga kapatid, ito yon, mga kapatid. Gusto kong i-share sa inyo, ito yon. Ang tao, pag siya po'y makarinig ng gospel, magse doon sa message of the cross. Dahil yung message of the cross, foolishness to those who are perishing. Pero for us who are being saved, past tense po yung saved, ligtas na. It is the power of God. Bakit power of God? Ang tao, pag siya po'y sumampalataya kay Kristo, lalo na sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, ay it is power of God. Why? Ano ngayon, yung life natin, uhaw na po sa pagsamba sa Diyos, uhaw na po sa panalangin, at doon na po, sisibol na po yung pag-ibig natin, pag-ibig sa ating puso, sa kapwa, yun pong gagawa na po tayo ng mabuting bagay. Pag tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa ating puso, mga kapatid, and of course, sisibol po yung pong panampalataya sa ating puso. Of course, magkaroon ho tayo ng salvation. Ito po yung sabi ng Bible. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, that is irrefutable, ang sabi po ng Bible. Bagamat lagyan niya ng palamuti ng ibang mga religious people, pero ang katotohanan at manatiling katotohanan na sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, grace of the Lord, ay tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng panampalataya. Hindi ito galing sa ating sarili. Ito po ay regalo ng Diyos at hindi ito galing sa ating mabuting gawa. Ang sabi ng Juan 5:12, 1 John 5:12, ang tumanggap sa anak ng Diyos ay nakabaton siya. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, sabi po ng Bible. Nagkaroon po siya ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ngayon, gusto ko pong uh, gusto ko pong encourage ang bawat isa, mga kapatid. Ngayon, praise the Lord. Sabi po ng Ephesians chapter John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Lahat ng sumampalataya, mga kapatid, kay Kristo ay
lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po ng Biblia, magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi ng Bible, mga kapatid, magkaroon po siya ng buhay, that is salvation, buhay na walang hanggan, ang sumampalataya. Kaya lang, pagkatapos ho tayong sabihin, pagkatapos po nating sumampalataya sa Kanya, mag-start na po, mga kapatid, na magkaroon tayo ng opportunity na patunayan yung faith natin ay genuine. So gagawa na po tayo ng mga mabuting bagay sa harap ng Diyos. Amen? Amen po. Purihin po ang Diyos. Palakpakan muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ito po yung mga kapatid. Gusto kong ipakita sa inyo, no? Sabi po ang Bible, therefore if anyone is in Christ, if anyone is in Christ, sino mang may Kristo. Sabi po ng Bible, sino mang may Kristo, mayroon po nagiging bagong nilalang, and the old has gone, the new has come. The old has gone, and the new has come. Yung may Christ. Kaya pong life with Christ, siya po'y sasamba na sa Panginoon ng totohanan. Magkaroon siya ng opportunity to worship the Lord in spirit and in truth. Siya po'y aatin ng mga prayer meeting. Siya po'y hahakbang at mag-start magbigay at mabuhay sa pag-ibig at mabuhay sa panampalataya. At siya ngayon ay mag-start na mag-win ng mga tao pabalik kay Kristo. Pero hindi po natin mapagkaila at dinaanan ko po yan. Dadaan din po siya sa persecution. Ang lahat ng may Kristo sa puso, in 2 Timothy 3:12, kung hindi ako magkamali, 2 Timothy 3:12, lahat ng nabubuhay sa yapak ng ating Panginoon, dadaan po siya sa persecution. Ano po siya? I-persecute po siya. Mga kapatid, 2 Timothy 3:12, kung hindi ako magkamali, mga kapatid. No. So, again, mayroon pong persecution. Dadapi. Then, ang taong may Kristo sa buhay, life with Christ, siya po'y maglilingkod na sa Panginoon. At siya mag-start magbigay ng tithing. Mga kapatid, yung tithing, napadaling sabihin yan. Pero pag hindi talaga genuine ang ating panampalataya, napakahirap gawin po yan. Kaya marami, kahit ngayon, marami rin pang naglilingkod kay Lord na hindi pa nagtatites. Lalo na yung po mga greedy people, ay lalo na yung mga maramot, lalo na yung mga greed, may spirito sa kasakiman at yung kadamutan, ay nako, susuporta sila doon sa mga taong nagtatites sa mga taong nagpipreach against tithing. So ibig sabihin, yung pong rebellion, religion, hindi na po focus natin yan pag tayo po ay nagkaroon ng Kristo sa buhay. Amen? Ngayon po, gusto ko sabi po dito sa 2 Peter 1:5, for this very reason, make every effort to add to your faith. Mag-start to sa faith, goodness, and goodness to knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance is godliness. Ito po yung instruction ng Biblia. Nang tayo po'y sumampalataya sa Diyos, faith, yun po ang starting point, ay dadagdagan natin, add to your faith, goodness. Ito po yun, mga kapatid. Ito po yung ladder. Start po tayo ng faith. Kailangan po madagdagan ng maayong pamatasan, goodness. Ito po yan. Make every effort, mga kapatid, to add to your faith, goodness. So gawin mo lahat ng paraan na ang iyong panampalataya ay madagdagan ng mabuting ugali. Kasi napakasagwa po, kapatid, tingnan na may panampalataya sa Diyos pero yung ugali niya ay hindi nagbago, ay napakapangit, sa Bisaya perting batiag batasan. Pero mituon as Ginoo. Pero ingon ang Biblia, make every effort nga madungagan ang imong pagtuo. Make every effort to add to your faith. Madungagan imong pagtuo sa maayong pamatasan. So, gawin mo yan. Hindi po biro yan. Dahil ay likas po talaga sa tao na ang ating mga ugali ay napakapangit. Mga kapatid. No? Then, after doon, gawin mo lahat ng paraan na yung
yung may faith ka na, may mabuting ugali na, mabuting asal, mga kapatid, madagdagan ng karunungan, knowledge. Kasi, alam nyo, pag may panampalataya tayo, tapos mabuti ang ating ugali, naging attractive ka na sa tao. Marami nang hihingi sa iyo ng payo, hihingi ng advices, at marami nang magtanong sa iyo. So, you need to have knowledge. Kailangan po magkaroon ka ng karunungan para i-explain din natin, ipaunawa din natin yung pong experience natin from faith, then plus goodness. Then after sa knowledge po, yung pong tinatawag na self-control, pagpugong sa kaugalingon. So kailangan may idagdag din yon, dahil pag may knowledge ka na, alam nyo, pag may knowledge ng tao ay sisibol ng kayabangan doon. Kaya dumami yung nakipagdebate dahil po sa kanilang mga kayabangan, dahil po sa kanilang knowledge, may knowledge na, gusto na ipakita sa buong mundo, magaling sila. Gusto na ipakita sa buong mundo na mayroon sila, ganon. Kailang sabi po doon ay idagdag mo after knowledge is self-control. Kailangan po yung self-control. Bakit? Ay likas nating mayabang eh. Tayo ay likas sa ating may kayabangan talaga. So pag maraming na may faith na, mabuting gawa, tapos may knowledge na, ay delikado kasi doon tayo sasabi itong sumabi tayo, sasabi tayo pagdating sa kayabangan. O baka mamaya iba ng takbo ng buhay mo. After doon sa self-control ay magkaroon tayo ng perseverance in love, in godliness, everything. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord, mga kapatid? Amen? Purin po ang Diyos sa lahat ng nakikinig at nakikinig sa message na ito. So, tingnan natin, saan tayo ngayon? Faith. Tayo po ba'y sumampalataya na sa Diyos? Tayo po ba'y may panampalataya na sa ating Panginoon? Amen? Meron. Kumusta ngayon ang ating ugali? So sabi ng Biblia, gawin mo lahat ng paraan, make every effort to add to your faith. To add to your faith, add to your faith goodness. So madagdagan yung maayong pamatasan, then knowledge, mga kapatid. Ayun po, sabi po dito, if you possess this quality in increasing mission, so kung dandahan pong na-input na nailagay po sa ating buhay, yung pong faith, goodness, knowledge, self-control and perseverance, love and godliness, pag nailagay po, sabi ng Biblia, if you possess these qualities in increasing mission, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun po ang dahilan na napakahalaga po yan, dahil sa totoo lang maraming Kristiyano ineffective, unproductive, ang tagal na sa Christian world, ang tagal nang masyado nang malaki ang ating gastos susunod sa Panginoon. Sisimba every worship, every Sunday, dapat lahat, kailangan yun. Pero walang produkto, hindi tayo effective. Yung mahal sa buhay, hindi pa natin na-win. Yung kaibigan natin, hindi pa na-win. Unproductive, ineffective. Dahil hindi kasi na hindi nagkaroon siya, hindi nadagdagan kanyang faith ng goodness, ang kanyang goodness hindi nadagdagan ng knowledge, ang knowledge hindi nadagdagan ng self-control. Hanggang ngayon, walang self-control, Kristiyano pero marites pa rin. Kristiyano pero lasinggero pa rin, mga kapatid. No? So, ito yung kailangan mangyari sa buhay natin, mga kapatid, na ang ating faith ay madagdagan ng goodness, ang goodness madagdagan ng knowledge, ang knowledge madagdagan ng self-control, ang self-control madagdagan ng love, godliness, dahil para tayo po'y maging effective at maging productive sa ating panampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 9? But if anyone does not have them, kung sino man na ang kanyang faith hindi nadagdagan ng mabuting ugali, ang kanyang mabuting ugali hindi nadagdagan ng karunungan, at ang kanyang karunungan hindi pa rin nadagdagan ng self-control, at ang self-control hindi pa rin nadagdagan ng love and godliness. May sabi dito sa verse 9, but if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and he has forgotten that he has forgotten that he has
been cleansed from his past sins. Nakalimutan na siya, pinatawad na ng Diyos. Ito kasi believer siya eh. Believer siya. Siya ay nearsighted and blind. Nakakita na ba kayo ng nearsighted and blind? Nearsighted, wala siyang makita sa malayo eh. Nasa kanyang harapan lang kanya makita yung nearsighted. Yung blind ay, alam niyo yung blind, kailangan malaking gastos yan pag may blind. Kailangan mo siyang gabayan, kailangan mo pakainin, kailangan mong puntahan, dalhin kahit saan, kailangan mo sa Bisaya pa, kailangan pirming agakon kasi blind. Ganon ang maraming Kristiyano sa ating kapanahunan ngayon. Blind. Kinahanglan paluapon para makasimba at tuon, mawalay na buhat ibutan, way nakita ba? Blind spiritually. Blind kung hindi man blind spiritually, nearsighted. Walang makita na sa harapan lang, hindi makakita sa mabuting mga magandang bagay na hinanda ng Diyos sa kanyang buhay kasi hindi nadagdagan kanyang faith with goodness, ang kanyang goodness hindi nadagdagan ng knowledge, ang kanyang knowledge hindi nadagdagan ng self-control, ang self-control hindi nadagdagan ng perseverance. Ang sabi ng Bible, make every effort to add to your faith, madagdagan yung faith ng goodness, knowledge, and etc. Mga kapatid, kumusta ang buhay natin ngayon? Baka tayo po'y unproductive, tayo po'y ineffective. Pag ganun po ang buhay natin, ang sabi ng Bible, tayo po'y mga nearsighted Christian, blind Christian. Kaya natutunan napakaraming Kristiyano pag hindi mo follow up, hindi nagsisimba, hindi alam paano pupunta sa church. Kasi blind, kailangan puntahan ng leader, pupuntahan at bigyan pa ng pamasahe. Kasi hindi alam pupunta sa church, mga kapatid, no? So, kaya po yun po ang reason si Lord ay nagbigay ng pastor sa Jeremiah 3:15, then I will give you pastors after my own heart who will lead you with knowledge and understanding. So si Lord po yung nagbigay ng pastor para po tayo po maging productive and effective. So ito po yung process para i-educate po tayo, bigyan tayo ng knowledge and understanding. Sabi po ng Ephesians 4 verse 11, it was he, that is Jesus, who gives some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors, and some to be teachers. So pastors po, sabi ng Bible, bakit po ang sabi ng Ephesians 4:11, may pastors sa Ephesians 4:12 to prepare God's people for works of service, para maihanda yung po mga tao ng Diyos, the people of God, para sa paglilingkod. So after ho tayo sumampalataya sa Diyos, after ho tayo naniwala sa Diyos, pagkatapos po natin sumampalataya, what's next? Tayo po'y maglilingkod sa Diyos. Ngayon po, para tayo po'y maging effective, maging productive sa ating paglilingkod sa Diyos, dadaan po tayo sa preparation o equipping process. Ito po'y instruction ng Diyos. Kailangan po ay dadaan tayong lahat sa equipping process. Ito po, Ephesians 4:12, to prepare, sa ibang Bible, to equip the people of God for works of service, para sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Ang daming naglilingkod sa Diyos. Kailang ilang taon, hindi productive, hindi effective, katinga kasamahan sa bahay, hindi pananawin. Pero ang tagal na niyang naglilingkod sa Lord. Bakit? Hindi ho siya na-prepare. Hindi po siya na-train, hindi po siya na-equip. Ang daming naglilingkod kay Lord. 3 taon, pang-4 na taon, nawala na. 3 taon, pang-4 na backslide na. Hindi siya kumbaga sa Bisaya, wala kalahutay. Hindi siya nakapagpatuloy. Bakit? Hindi siya na-equip. Pagdating po sa spiritual persecution, pagdating po sa gitawag spiritual loneliness, mga kapatid, ang daming nag-back out. Kaya ang daming nakita mo, ang daming Kristiyano dati napakainit naglingkod kay Lord. Ngayon napakalamig na. Dahil hindi kasi dumaan sa proper training and equipping, mga kapatid. Napakalaga pong na-equip po tayo. Amen. Amen po. Ngayon, ang life with Christ papunta sa life na totoong with Christ, yung sabi ni Jesus sa John 15 verse 5. Sabi ni Jesus, I am the true vine, you are the branches. If a man remain in me, and I in him, will bear much fruit. If a man remains in me, and I in him, will bear much fruit. So yung taong na kay Kristo, mamunga siya. So life with Christ, kailangan dadaan po sa training para magkaroon po siya ng buhay na productive, buhay fruitful, buhay mabunga, mga kapatid. Amen po. Napakalaga po yan.
So ang labanan dito sa lahat ng Kristiyano naniwala tumanggap na sa Panginoong Kristo, ang labanan dito yung pong training ng pastor. Ay napakaraming tao hindi po siniseryoso yung training ng pastor. Ako po ay na-train lang po. Ako po ay tatlong pastor pong nag-train sa akin. Bagamat ako po ay nag-graduate sa International Correspondence Institute, pero dumaan po ako ng proper training. Dumaan po ako ng pastoral training. Dumaan po ako ng discipleship training. Napakaraming training. And to God be the glory. So mayroon din pong kahit papano may bunga masabi ko rin effective din. Why? Nawin ko rin po ang aking pamilya for Christ, mga kapatid. Amen? So, dito po sa equipping process ay napakalaga yung training and equipping ay hindi po kasi siniseryoso sa maraming Kristiyano. Ayaw nila mag-involve sa training. Kung gusto nyo maglilingkod kay Lord, do not violate Ephesians 4:12. Gusto nyo mag-serve kay Lord, do not neglect Ephesians 4 verse 12. Mga kapatid, ulitin ko po, gusto nyo pong maglilingkod kay Lord, do not neglect, do not ignore Ephesians 4:12 to prepare God's people for works of service. Verse 11, nandun po yung pastor, pinag-usapan ko yan. And sa Jeremiah 3:15, napakalaga po yan mga kapatid. Amen? Ngayon, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. He will bear much fruit. So, if a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung wala ko, wala kayong nagagawa. Wala kayong magagawa kung wala ko. So, napakalaga po yan. Kung wala ho tayong nagawa sa ating buhay Kristyano, ilang taon na ho tayo, mga kapatid, hindi po natin pwedeng i-twist yung Word of God. Kaya sabi ng Bible, kung wala ako, wala kayong nagagawa, wala kayong magawa, wala kayong nagawa. So kung wala tayong nagawa, kahit isigaw pa natin ako'y na kay Kristo, baka ang totoo ay matagal ka nang na-disconnect kay Lord. Baka matagal na tayong nakipaghiwalay kay Lord. Baka matagal na ho tayong tumalikod kay Lord. Baka matagal na ho tayo, hindi lang natin napansin na masyadong malayo na tayo sa Panginoon. So the message, mga kapatid, ay ito po yung makatulong sa bawat isa sa atin na tayo po yung makapaglilingkod sa Lord ng productive and effective sa ating kapanahunan. Dahil sayang po kung tayo naglilingkod kay Lord, wala namang magandang result. Ay napakalungkot din po, mga kapatid. Amen? Amen po. Ngayon, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa, i-check po natin ang ating sarili. Hindi po ba tayo humiwalay kay Lord? Hindi po ba tayo tumalikod kay Lord? Hindi po ba tayo dumistansya kay Lord? Kasi hindi po matwist ang katotohanan. Ito po yung manatiling katotohanan. Kung si Lord Jesus po nasa ating puso, sabi niya ay mamunga siya kung daghan. Maging effective po tayo. After ho salvation, maglilingkod tayo sa Panginoon. Para tayo po maging effective at maging productive sa ating paglilingkod kay Lord, I encourage everyone, dadaan po tayo sa training process. Dadaan po tayo sa equipping process. Dadaan po tayo. Ito po ay napakahalaga sa ating buhay. At wala pong ibang pinaka-credible. The most qualified person magtitrain sa atin. Yung pong pastor na ibinigay ni Lord sa iyo. Yung pastor na tinanggap mo. Dahil sabi ni Lord, I will give you pastor. Jeremiah 3:15. Yung tinanggap mong pastor, hindi yung sino-sinong pastor magtitrain sa iyo. Yung pastor na ibinigay ni Lord sa iyo, yung pastor na tinanggap mo sa iyong puso, mga kapatid, yun po ang pastor na magbigay sa iyo ng knowledge and understanding para maging effective ho tayo sa ating paglilingkod kay Lord. Siya po yung pastor na yon ang may authority na pinagkaloob ng Diyos sa iyo by God's program na gagabay at mag-train sa iyo para sa paglilingkod sa Diyos sa atin ng mabunga at efektibo paglilingkod sa Diyos. God bless po. Tayo po'y tumayo. Ako po'y manalangin sa bawat isa. I encourage everyone. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. At tayo po'y manalangin. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Come on. Can we lift our hands to the Lord? I encourage everyone, lift up your hands to the Lord.
all my days. Till I so come on, lift up your hands to the Lord. Let's worship God. Come on. So of the goodness of God. You have led me through the fire. Thank you, Lord. I will pray, Lord, bless mo po ang lahat. Hipuin niyo po ng iyong kapangyarihan, yung banal na Spirit. Hayaan niyo po, Panginoon, bang isa ay maricunik sa iyong kaharian, sa panampalataya sa iyong salita, at makunik sa iyo, Panginoon. And mag-start po, madagdagan ang aming panampalataya, madagdagan ng goodness, and goodness, knowledge and self-control. And I pray, Lord, that mag-isa ay magkaroon ng bunga. Mamulat po ang aming mga mata at makita po namin ang aming plano para sa iyo. At plano mo para sa akin, para sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming samat na langin. Ito po ang aming prayer. Nang bawat isa ay mag-involve sa training sa church, oh God. In Jesus' name, we give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen.